Hello guys. Hello. Hello mga kapuso. Let's eat po. So yummy. Ang sarap niya. Ang sarap yung lasa. Tulad ng tahanang pinakamasaya. Ask me kung ano po yung ulam ko for today's video. Mm. So yummy. Mm. Kamusta po kayo? At kamusta ho ang inyong panonood? Ako po ang inyong kagalang-galang na tagapagsalita. And soon to be attorney. Mm. So yummy. Ang ganda po ng tahanang pinakamasaya. Marami po silang natutulungan. And nung isang araw po, ay nagbigay po ang tahanang pinakamasaya sa Gedli ng 500,000. Which is historical po talaga ang nangyari na for the first time in Philippine TV ay nakapagbigay po ang sugod bahay ng tahanang pinakamasaya ng humigit kumulang 500,000 po. Kung pangit po sa inyo, well, marami pong natutulungan ang show. Buti pinagpapatuloy nila ang pagtulong ng simula ng TVJ. Siyempre po, kasi ang tape po ay producer po ng TVJ dati. So, hindi maiwasan na magkaroon po ng similarity ang programa ng TVJ dahil ang mga segment po doon ay halos tape ink lang din po sa ilalim po ng tape ink. Napakaganda po ng tahanang pinakamasaya. Masaya po. Lalo na po ang si Daddy Paulo. Saka, I would like to tell you, everybody, na wala pong katotohanan ang lumalabas na balita tungkol sa napipintong pagwawakas ng tahanang pinakamasawa, which is fake news po. Maganda po ang relasyon ng GMA at tahanang pinakamasaya. Ikaw lang yung tape defender na di pinapapasok sa APT studio. Hindi po totoo yan. Anytime po, pwede po akong pumunta doon. At wala po akong dahilan para hindi pa ako papasukin doon. Kasi masaya po sa tahanang pinakamasaya at nagpapapasok po sila doon kahit sino. Kaya try nyo po manood live para ma-experience nyo rin po
kung gaano kaganda at kasayang manood ng Tahanang Pinakamasaya. Dahil napakaganda ho ng programang yun. Nananawagan din po ako sa kataas-taasan bilang lumelevel na rin po yung IQ ko sa mga attorney. Sa mga attorney na nanonood, sana po ay maging patas po kayo. Shout out po sa lahat ng taga-korte. Hopefully, ay maging pantay-pantay po ang pagdinig nyo. Dahil sa huli, ilalaban po namin ang dapat ay para sa amin. Dahil hindi natutulog ang batas. Hindi natutulog ang hustisya. Kung sa tingin nyo ay ang Itbulaga ang the best para sa inyo, wala pong pumipigil. Dahil tayo ay may kanya-kanya po tayong pananaw sa buhay. Tulad po ng sinasabi ko bilang inyong attorney ng araw na to, ang best ng bayan ay ang pagbibigay po sa inyo ng kapaliwanagan sa bawat ibinabato nyong mga hindi kaaya-ayang mga salita. Kaya, tagay po tayo. Kung kayo ay may mga kanya-kanyang palabas na ginugusto, desisyon nyo po yun, opinion nyo yun. Basta kami, nag-i-enjoy po kami. Opo, nagsusustento po si Paulo. At wala kayong karapatan na husgahan ang tao dahil hindi nyo naman po siya nakakasama sa araw-araw. At kung magkano naman po ang pinapadala niya sa pamilya niya before, wala na po tayong pakialam doon. Desisyon niya po kung magpadala siya o hindi. At kung ano man yung mga personal na buhay niya with Daddy Paulo, wala na po tayong pakialam. Dahil tayo po ay nandirito upang humanga lang ho at hindi tayo nakikialam sa mga personal na buhay nila. Make sure yung mga ibinabato nyo ay tama dahil mostly hindi po talaga tama ang sinasabi nyo. Joe San Jose, wala kang karapatan magmura. Lalaki mong tao, ang dami mong sinasabing hindi magaganda. Hindi maganda ang magsalita sa kapwa ng masama. Bakit? Ano bang ginawa sa yung masama? Tumingin kayo sa mga kamag-anak nyo, baka may masigit pa sa mga ibinabato niyong salita. Kung hindi man siya nagsusustento, wala ka nang pakialam. Bakit? Bakit? Pamilya niyo ba siya? Wala kang pakialam, Armando, kung ano man ang pinagdadaanan ng tao. Dahil may sarili-sarili silang buhay. Shout out sa aking friend, Lakay Regan Bulletin. Isa po siya sa mapapagkatiwalaang source at lahat po ng kanyang pinopost ay tama po. Wala po siyang sinasagasaan.
Dahil ako maka PBBM din ako. Like what I said, na mas malawak po ang reach ng GMA7 at hindi po ako naniniwala sa dami ng views. Dahil ang mga advertiser po ay hindi dumidepende sa views. Dahil ang views po ay nabubus po yan. Bakit? Kung views lang din pala ang basihan ngayon at digital, bakit kayo kailangan pang makisampid sa mga TV network? Kung views lang din pala ang basihan sa dami ng nanonood sa inyo, bakit hanggang ngayon ay bitter pa rin kayo at binabash nyo pa rin ang tahanang pinakamasaya? Unang-una, sa inyo na nagsabi na kukonti ang views. So, bakit kailangan nyo pang magtatalak? Ano kayo, talakitok? Merienda ko po ito, kaibigang lakay. Ibig sabihin, hindi pa kayo masaya sa mga views nyo. Kada views, kada online nyo, may 7,000 views. Hindi naman ako humahanga sa mga views na yan. Diyos ko, Diyos ko, kahit pa milyon, naku, hahanga na ako sa inyo kung isang araw mag-million yung views nyo sa araw-araw na pagla-live nyo. Diyos ko, ang views, nasi-share yan. Nabubus pa, pwedeng ibus yan habang nagla-live ka. Kaya hindi ako nakadepende, kasi ako nga, 3,700 lang yung followers ko, pero yung engagement ko pumapalo ng milyon. Ang daming nakakakita. Kahit dito sa live after ko nito, yung engagement ko ang dami. At nilalagpasan lang po ang views na yan. Dumadaan yan, scroll, tingin lang tayo, nadadagdag po yan sa views. Hindi pa rin po siya legit. Magkano lang ba ang kinikita sa views? Hindi pa makakapagpagawa ng network. Saka bakit po kayo threaten sa GMA7? Ang GMA7 never pang pinasara yan. Hindi pa yan naipasara. Tsaka hanggang ngayon, buhay na buhay po ang GMA7. Kung sa tingin nyo, hindi patok ang mga programa ng GMA, well, bakit sila nagpapatuloy sa mga programa at bakit gawa pa sila ng gawa ng programa? Hindi nyo po alam ng sa likod niya. Kaya natatawa na lang ako sa mga binabash nyo. Kaya kahit ano pong sabihin nyo, hindi ko po tinitingnan yung mga pambabash nyo. Sige lang, bash lang kayo ng bash, sige lang. Kasi hindi rin naman talaga kami nakikinig sa mga ibinabato nyo. Sabihin nyo pang nilalangaw, walang nanonood. Kasi kung walang nanonood niyan, bakit pa nagpapatuloy ang GMA sa paggawa ng mga programa? Bakit nakakapagbuo ng programa na malaki ang binabudget? Bakit ang daming big star ng GMA kung walang kinikita ang GMA? Tsaka bakit kung mayaman si TV5, bakit hanggang ngayon TV5 pa rin nakikipag-collaborate pa rin? At tsaka kung hindi rin dahil sa mga shows ng ABS-CBN, hindi rin naman yung ABS-CBN nga hirap na nga sa ang dami nagbenta na nga ng mga equipment kasi nalulugi na nga din talaga. Ano sabi mo, Austin? Yes, so other GMA programs na may nanonood, pero sa tahanang pinasara, I'm so sorry, ang dami pong nanonood ng tahanang pinakamasaya. Unang-una, hindi naman kayo nagsosurvey, nagbe-base lang kayo sa mga online views, online ganito, marami nanonood sa YouTube. Ang unti nga po ng reach ng TV5. So kayong mga TVJ defender or mga tagahanga, halos dun kayo nakaano sa online kasi threaten nga kayo. Bakit idinidikit nyo pa ang tahanang pinakamasaya dyan sa Itbulaga? GMA is most watched channel when it comes to single. Yes, wala po kayong, ang GMA po talaga ay nangunguna simula pa dati. Kaya nga po ang ABS-CBN threaten din po sa GMA.
Lagi, ano kayo eh, lagi nyo pinaglalaban, marami kayong views. Tigil-tigilan nyo na po yung pag-aano ng mga views na yan kasi marami pong nanonood na napakadami pong tao sa buong Pilipinas. Kung halimbawa 100,000 yung naging, kung 7,000 yung views nyo sa araw-araw, sa 7,000 na yun, sumahin mo ilan ang household na nanonood sa bahay-bahay. Ang daming tao dito pa nga lang sa Oriental Mindoro, ang lakas ng GMA 7 sa tahanang pinakamasaya. Eh hindi naman, karamihan kasi ng fans ng tahanang pinakamasaya, try nyo pong bumisita doon sa page ng tahanang pinakamasaya. Out of 500 reaction, 44 ang tumatawa. And mostly, maraming nagla-likes at marami pong pumunta po kayo sa group ng tahanang pinakamasaya, almost 5,000 na po. Doon sa 5,000 na yon, i-scroll nyo sa dami ng may mga gusto sa tahanang Kaya hindi rin po ako nagbibase sa mga views nyo. Napakadami pong tao sa Pilipinas, ang dami pong Kaya hindi nyo ako pwedeng yabangan na marami kayong views, nilalangaw. Lagi nyong itanim sa mga kokote nyo, mga mahal kong tagapanood, na hindi porke bago yung mga host at iba yung title, tahanang pinakamasaya, ay nilalangaw. Unang-una, ang nilalangaw, makinig kayo ha, makinig kayo. Ang dumi na nakikita natin sa paligid natin, ikumpara natin sa dumi. Tae, kumbaga tae, madumi. Nilalangaw siya. Maraming langaw. Ibig sabihin, marami ang dumudulog doon sa tae na yon dahil ang dami pong langaw. Ibig sabihin, marami ang may gusto at marami ang sumusubaybay. Sabi nyo nilalangaw. Ilan po ba ang langaw? Ang peste, hindi nauubos ang langaw. Ikumpara natin yan sa tao. Ang tao, maraming tao, marami ding peste na tulad nyo na langaw. Kasi kayo yung mga langaw na nandoon at nakikinig na nambabash, tinitingnan nyo ang programa. Oh. Kaya wag nyo akong pagyayabangan. Dahil hindi ako natutuwa sa mga sinasabi nyo. So, hopefully may natutunan kayo. Sabi nyo nilalangaw. Bakit? Isa lang ba yung langaw sa tae? Hindi naman po. Maraming langaw. At kayo yun, mga langaw na yun. Kayo yung mga peste. Kayo yung mga langaw. Dahil kayo yung mga walang tigil na nambabash. Basta kami, we believe na marami ang napapasaya at natutulungan ng tahanang pinakamasaya. Huwag kayong maging entitled sa sarili nyo na ito yung magandang palabas, ito yung idol namin, ito. Oo, Diyos ko, sasabihin ko sa inyo, wala naman po talagang makakaano na dyan sa TBJ. Oo, haligi na yan. Pero, huwag nyo nang i-bash yung mga bago. Kasi, nasa inyo na yung haligi, di ba? Bakit nyo pa kailangan mag-bash? Ay, kakasimula. Bago pa lang po yung mga host na yan, which is, hindi pa naman sila katulad ng TBJ. Ang TBJ, panahon pa yan ng mga ninuno nyo. Huwag niyong ikumpara. Never compare. Sabi nga, may nabasa ako sa isang quotes na galing sa isang matalinong tao sa ibang bansa. Now, never, kay Oprah ata yun, na never ka magkukumpara sa isang bagay. Tsaka third place rating sa tahanang pinakamasaya nasa 2.7%. Paano naging number 1? Basta,
ang tahanang pinakamasaya, maraming nanonood. At I know na number 1 po ang tahanang pinakamasaya. Dahil nakapanood siya sa Rich TV. Sa malawak yung Rich. Ito po yung ulam ko. Galunggong. Ay. Hopefully, tigil-tigilan nyo na yung mga pambabash. Until now, hindi pa ba kayo nakaka-move on? Diyos ko, 2024 na. Na napapanood nyo naman yung mga idolo nyo at nasa inyo na ang titulo. Ano pa ba ang pinaglalaban nyo? Para kayong isang bansa, isang presidente dyan, na ang daming pinaglalaban, wala na nga sa pwesto. Ang dami pang satsat. Ano pa ba? Baka naman pagka nagbigay si ang G Sagede sa inyong barangay, makipila din kayo. Masyado kayong nilalamon na ng mga nyo. Matuto kayong rumespeto. Kung gusto nyo irespeto kayo, rumespeto din kayo. Huwag kayong maging Bakit yung tape mo, pinaglalaban pa rin yung Itbulaga? Bakit? Tinatanggalan mo na ba ng karapatan ang tape? Wala na bang karapatan? Ay sila yung matagal na naging kasama po ng paulit-ulit ko nang sinasabi sa inyo, kada kakasawa na tuwing magla-live ako, paulit-ulit yung tanong nyo, wala nang bago. Laging tinatanong bakit pinaglalaban. Common sense, wag nyong iklian nyo, wag nyong pasikipin yung utak nyo. Kasi kaya po yung pinaglalaban ng tape-in kasi may ambag sila dun sa show na yun. Malaki yung naging papel nila sa nakalipas na mahabang panahon. Paulit-ulit na. Anong kulang sa aral? May degree ako, nakapagtapos ako ng pag-aaral. Yung mga katulad ko, matatalino. Which is malalawak kami mag-isip. Hindi kami one-sided. Tigil-tigilan nyo na yung pangbabash, utang na loob. Maging masaya kayo kung anong meron kayo. Ako masaya na ako sa tahanang pinakamasaya. Sana kayo din. Ibig sabihin, until now, panay ang parinig ng isang host sa tahanang pinakamasaya, threatened pa din. Bakit threatened? Kayo na nga madaming views, diba? Kayo na ang pag nagla-live. Kayo na nagsabi, oo, sa inyo na yan. Pero, bakit threatened pa rin kayo? Paano naging 45 years ang tahanang pinakamasaya? Unang-una, paano? Dahil ina-assume ko pa rin hanggang ngayon na ang tahanang pinakamasaya ay bahagi ng mahabang panahon na nakakasama natin sa tanghalian. Hindi ko binibigyan o hindi ko tinatanggalan ang tape ng karapatan dahil until now, kung kayo mag-celebrate ng 45 years sa television, sila din isi-celebrate ko. Dahil sila po ay producer. Nagbago lang ng pangalan at host, pero sa likod ng lahat, ang espiritu ng programang yon ay nananatili pa rin sa APD Studio at sa Tape Incorporated dahil sila ang mga front dati pagdating sa permahan. Sana maliwanagan na kayo. Kung may mga iba pa kayong katanungan, sige, sasagutin natin.
Hindi lang naman din kayo may karapatan mag-celebrate ng 45 years. Dahil ang mga halos host ay sineselebrate namin ang Tape Inc. from special doon sa nauna nilang pangalan ng company. Idinudugtong ko lang din po yun sa tape. Anong tanong mo, Mark? Kasi pagdating sa inyo guys, masyado kayong selfish. Tinanggalan nyo ng karapatan yung kumpanya na nagtaguyod sa Itbulaga ng mahabang panahon. Bakit? Hindi po, hindi 43 years, 45 years na rin po, ina-assume ko yun, 45 years. Hindi ako papayag na 43 years lang po yan. 45 years na rin. Dahil ang tinitingnan ko ay ang halos host po, hindi ang ang pangalan. Hindi po ako tumitingin sa pangalan ng programa. Sa halos host din ako. Dahil naniniwala ako na Itbulaga is not only TBJ, but halos host also. Kaya kung magse-celebrate kayo, ise-celebrate ko rin po yan. 45 years. Kasi, doon pa rin po ako tumitingin. Hindi lang po yung isa ang tinitingnan ko. Tumitingin din po ako sa halos host. 45 years lang ang Itbulaga, hindi. 45 years nga po ang Tape Incorporated na din. Ang kulit-kulit mo, Joshua. Paulit-ulit ka, nanggigigil ako sa'yo. Sabi ko sa'yo, 45 years na rin ho ang Tape Incorporated dahil nakasama nga sila, ang kukulit nyo. Dapat ka lang i-bash. Ikaw ang gumising. Piste ka. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, Alfredo, na hindi lang kayo ang may karapatang mag-celebrate dahil production specialist is 1979. Victoria, natumpok mo. Pero production specialist ay halos din po yan. So, 45 years na rin po yan. Idugtong continuation lang po yung production specialist. Isa lang po ang may-ari niyan. Isa lang. Si Halosos pa rin po yan. Si Ginoong Halosos pa rin po ang nag-ano niyan dati. Kaya kahit anong sabihin nyo, hindi ako maniniwala kasi meron akong sariling paninindigan. Yun na nga, pareho nga. Pareho nga lang yun. Ang kulit mo. Pareho nga yung production specialist at saka tape. Sila pa din yun. Kulit-kulit mo. Hindi nga. 1981 nga yung production specialist, pero sila pa din yun. Sila pa rin yun. Huwag na kayong maraming sinasabi. Basta ako, naniniwala ako, 45 years na din. Oh, sabihin na natin 43 years, sige. Para mas masaya kayo. Sige, pero isi-celebrate pa rin namin yan. 45 years ina-assume ko. Na 45 years na din. Dahil ang Halosos, naging Dabarkads din yan. Sila yung ama ng programa, kaya may karapatan din sila mag-celebrate. Dahil inilalaban pa yan, huwag kayong assuming. Kayo ang paulit-ulit. Magtanong kayo ng iba. Paulit-ulit kayo ng mga tanong. Lagi niyong pinipilit.
Paano makakasuhan? Eh, pinaglalaban pa nga. Basta ang tahanang pinakamasaya ay number 1 po yan sa buong Pilipinas. At thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta. Ramdam na ramdam po namin yung inyong pagsuporta. Bakit magpapakita naman si Kuya Romeo? Felix? Bakit magpapakita? Ay producer sila. Sila yung may-ari ng kumpanya. Sila yung nagpapasahod. Sila yung nagbabayad ng buwis dati. Hindi totoo yan. Fake news yung Energy FM na yan. Walang katotohanan. Magkakaroon pa ng bonggang permahan. Wala akong problema sa mental health ko. Akala nyo lang yun kasi akala nyo kaming mga defender may problema kami sa mental pero hindi nyo alam na may pinaglalaban kami. Ayan na naman tayo. Sinasabi mo na naman na paanong naging number 1. Eh hindi nga maka 1K views. Paulit-ulit ko ba sasabihin na hindi nga kami nagbe-base sa views na yan sa araw-araw? Kasi malaki ang engagement niyan. Nag-scroll, mapapanood mo naman yung video. Ayokong mag-political vlogger. Unang-una ay wala po akong idea pagdating sa political dahil hindi naman po ako mahilig makialam ng problema ng bansa. Ang alam ko lang ay ang aking paboritong presidente na si PBBM ay siya na po ang bahala sa Pilipinas. Alam ko maganda ang kanyang layunin. At wala na akong alam do sa mga ibang mga nagdaang presidente, kung sino man. Hindi ko po alam yan. Wala akong alam sa mga proyekto ng gobyerno. Basta ako maka-PBBM ako. Enough. Dahil ang binoto ko po ay si PBBM. Wala akong binoto na ibang ano. Tsaka hamahanga ako kay BBM dahil sa tatay niya. Alam ko maraming nagawa ang tatay niya sa Pilipinas. Yung mga mahahabang tulay, alam ko maraming naging proyekto yung mga Marcos nung araw. Kinikwento yan sa amin nung namin. Tsaka iba dati nung panahon ng Marcos, may respeto yung mga tao, may disiplinado kasi napakahigpit nung tatay niya. Talagang madidisiplina ka talaga. Saka hindi naman nagmumura yung presidente namin. Basta ako, kung sino mga gusto nyo, wala naman akong pakialam kung sino ba yung mga gusto nyo. Basta sa akin, kung sino yung, wag nyo akong pakialaman. Wag nyo akong pakialaman kung sino yung gusto ko. Antayin nyo lang sa susunod. Sige, magiging political vloggers na rin ako. Madali lang mag-political vloggers. Pag-aaralan ko pa kung sino yung mga yung mga dapat hindi ko i-bash na kung sino yung mga peste dyan sa gobyerno. Pag nag-political vloggers ako, suportahan nyo ako. Ibig sabihin, magpo-focus muna ako sa political. Pero suportahan nyo ako pagdating sa politika. Basta, happy lang tayo dahil number 1 pa rin ang tahanang pinakamasaya. Uulitin ko guys, number 1 pa rin po ang tahanang pinakamasaya. Hindi po totoo na magwawakas at hindi po totoo papalitan ng TikTok Lock. TikTok Lock is a better show but hindi ito i-replace sa tahanang pinakamasaya.
Basta, basta kung sino man yung mga sinusuportahan nyo, support nyo na lang. We, papayag kayo Showtime, tapos kapag ka nag-post-post ang Showtime na number 1, tapos ibabash nyo naman ang Showtime, halimbawa lang, huwag nga kayong mga impokrito, kalaban din niya ng Itbulaga. Tapos pag yung nasasapawan na kayo, ibabash nyo si na Vice Ganda, sasabihin nyo, mababa ang ratings, walang tatalo sa Itbulaga, kasi, ganyan-ganyan, huwag kayo, hoy, wag nyo akong plastikin, wag na tayo magplastikan dito. Dahil baka mamaya kung halimbawa lang kung sige sabihin natin Showtime, baka mamaya i-bash nyo naman ang Showtime, sasabihin nyo hindi pa rin matatapatan kasi kung dati nga hindi pa rin kinaya. O ginaganyan, wag na kayo ng pampalubag loob. Kasi mga plastic kayo. Kasi sasabihin nyo na Showtime na lang dapat, ganyan. Tapos kapag nag-post kami ng ganito, mataas yung ratings ng Showtime, ganito ganyan. Kasi nasa GMA na. Tapos sasabihin nyo, wala namang originality, gaya-gaya din. Naku, hindi ako naniniwala sa inyo. Nung nasa GMA yung Itbulaga, proud na proud kayo. Kaya, wag na kayo magsalita. Kaya wag kayong magsalita ng ng patapos kasi hoy, Joshua, hindi itong pinalimos. May business ako. Yung sinasabihan yung baliw, may business. At oras na para mag-ani. May business po ako. Meron po akong business. Tindahan ng pakain sa pusa, baka gusto nyo. Anong bariya? Hello? Anong bariya-bariya? Anong bariya-bariya ang sinasabi nyo? Meron akong booklet, hello. Million yan. May passport din ako. Kaya wag niyo akong maliitin. Dahil yung sinasabihin yung baliw, madiskarte akong tao. Meaning, yung talino ko yung ginagamit ko. Yung bibig ko. Maging totoo, alam nyo ang susi sa matagumpay na buhay. Maging totoo kayo sa sarili nyo. Huwag kayong mang-aapak ng tao, huwag kayong magsasalita ng masasama. Kasi pag nagsalita kayo ng masasama sa kapwa nyo, meron po yung kapalit. Yes po, tinatanggap po ako ng mga halos host. Dahil one time po nag-comment po si
si Attorney Maggie sa live sa post ko, sabi niya wala silang wala kasi nung nag-post ako, sabi ko wala pong kinalaman ang tape sa sinabi ko dati, yung hindi nagpapasok. Drama-drama lang po yun. Wala po talaga silang ano doon. Maarte po talaga ako. Tsaka medyo may pagkaano ako. May pagka maarte din talaga ako. Kumbaga parang may minsan may mga bagay na moody ako, sensitive ako, at minsan may pagka VIP po yung ano, may pagkamataas po yung tingin ko sa sarili ko. I mean, parang ayoko nang napapag-iwanan. Gusto ko parang naka-line up lagi sa very important person, mga ganon. Ayoko nang ano, ugali ko po yon, sarili kong ugali. At inaamin ko yon. Passport mo kuya, pang local o abroad? Pang abroad syempre. Kasi pupunta pa ako ng ano, kasi balak ko magpalagay ng dede. At magpatanggal ng Adam's apple. Ano mukhang squatter? Hindi ako mukhang squatter, no? Makinis yung mukha ko sa personal. Sa cellphone lang yan. Makinis po yung mukha ko sa ano, sa personal. Sa cellphone lang yan kasi yung Oo, kanina nag-guess si Rodessa sa Itbulaga. Kanina, ang ganda pa. Oo, nag-guess. Pero nung nag-guess sa Tahanang Pinakamasaya, tinatawanan nyo si Rodessa. Sasabihin nyo, hindi sikat yung guess pero nag-guess sa inyo. Ay, ano yan eh, Viva Artist yan eh. O kilala nyo naman pala si Rodessa, pero nung nag-guess sa Tahanang Pinakamasaya, binabash nyo, nabasa ko yun sa mga ano. O nakakahiya naman kay Rodessa. Tapos ngayon, todo ano kayo kay Rodessa. Todo praise kayo na ano, ganyan-ganyan, magaling si Rodessa. O di ba? Napaka-impokrito nyo talaga. Wala talaga kayo. Wala na kayo maitanong ano, kasi alam nyo kasi sa sarili nyo, hindi pa ako nanonood ako ng Itbulaga nung nasa GMA pa ang TBJ. Pero nung lumipat po sila, since hindi naman po ako makaibang network, talagang ako'y nakatali talaga sa GMA. Talagang yun na po talaga ang ano ko. Kahit saan man akong lupalop mapunta, GMA pa rin po ang hahanap-hanapin ko. Wala na pong ibang network. Ayoko sa ibang network. Nasanay na po ako sa GMA mula pagkabata. Oo nga, ba't mo tinatawag na si Paulo Condesay bossing? Bakit naman hindi? Ang bossing nga, ako nga dito may bossing din eh. Bakit naman hindi? Wala naman sa Biblia at saka sa dictionary na ang pagtawag ng bossing ay isang tao lang. Lahat tayo, ako bossing din ako. Pwede nyo rin akong tawagin bossing. Porque ba huwag nyo masyadong gawing sistema yung yung mga sinasabi sa TV o mga Kasi, hindi naman po tayo ang may karapatan lang magsabi ng bossing. Kasi lahat tayo pwedeng maging bossing. Ang bossing po ay common words po yan na pwede mong itawag sa lahat. Bossing, sir, ma'am. Love mo ba si Kapuso Alliance? Oo naman, love ko din naman mga mga kapwa kapuso. Sino pa ba ang magtutulungan at magmamahalan? Kaming mga kapuso. Kasi kung ikaw ay solid kapuso ka, kahit anong mangyari, ipaglalaban mo pa rin ang kapuso.
Speaking of BBM, suporta ka, Isko. Hindi ko naman kasi pinagkukumpara ang politics at saka showbiz. Kasi si Isko, idol ko po yan as host ng Tahanang Pinakamasaya. At si Isko, naniniwala ako na may maganda siyang layunin sa bansa. Kita nyo naman, napakabait na tao niyan. At alam ko, naniniwala ako na may mga vlogger din ng TVJ na maka-Isko din. Siyempre, iba naman po yung politics sa bilang host. Magkaiba po yun. Kahit sabihin mong host ka, tatakbo ka ng presidente, pero hindi naman yun ang gusto mong maging presidente, pero paborito mong host, o wag ka na lang magsalita ng laban sa kanya na masakit. Kasi, better shut up na lang kaysa makasakit ka ng damdamin. Dati na po ako may mga nagsimula ka ba nag-vlog nung lumipat ang TVJ sa 5 o dati ka hindi po ako nagpapakita sa camera dati, pero may mga dating pages po ako na malalaki pa ang followers. Wala po akong binabayad ang tape sa akin. Hindi naman po, wala po silang binabayarang Defender. Yung pong ginagawa ng Defender namin is yun po yung talagang gusto nila. Ibig sabihin, solid talaga silang GMA. Yung mga sumusuporta po sa Tahanang Pinakamasaya, mostly mga kapuso din talaga yan. Wala po silang binabayad. Tsaka hindi naman po ako empleyado ng tape. Defender lang po talaga. Wala silang alam sa akin, hindi nila ako kilala personally. So, yung pagiging defender ko is ako lang po yun. Wala pong kinalaman ang tape. Wala. At saka, pumunta na po ako dati sa tape, sa APT. Wala po silang mga doon. Wala po silang mga defenders na yung mga talagang mga talaga yung solid supporter lang talaga. Wala pong binabayaran ang tape. Hindi po sila nag-aano ng mga ganyan. Kahit yung Tape EV Defenders, si Ted, hindi po yung binabayaran, wala pong sahod yan. Actually, sila pa yung nag-aano ng taga Cavite pa yata siya. Sila pa yung nagkukusang pumunta doon para lang makapanood. Mas mabuti pa itigil mo na ang pagiging defender mo sa tape at magsimula ka ng pagiging politic vlogger. Joshua, wala naman talaga akong Nagkakape ako. Thank you ha. So yun na nga. Wala naman pong masama sa mga pinopost ko. Ang sa akin lang is ipagmalaki ko yung show. So kung sa tingin nyo, kaya ako sinasabing number 1 kasi number 1 sa puso namin yan. Kasi yun po yung paniniwala namin. Kaya hindi nyo pwedeng suplahin po yan. Kung ano man po yung mga pinopost ko. Kung masaya ako na pinopost ko yun, number 1 kami. Yun po ay yung pananaw naming mga kapuso. Yun po yung pinaglalaban namin. Kung kayo, mag-post kayo na number 1 kayo, okay lang, sige. Ilaban nyo. Kami inilalaban namin kung ano po yung nasa puso namin. Sinong Ted? Yun po yung Tape EB Defenders dati. Ngayon, Tape Everyday Defender.
Malapit na akong sumama kay Lakay kasi gusto ko makapunta ng Malacanang. Gusto ko maranasan pumunta ng Malacanang. Hindi ko at ma-meet up ko yung mga politika. Hindi po to play money. Totoo po to. Ayan po. Bayad po to sa rent. Bayad po to sa nagre-rent sa amin. Hindi po ako baliw. O siya, sige na. Maghuhugas pa ako ng kinainan. Thank you for watching kahit may mga bash-bash kayo. Thank you. Nakakadagdag kayo sa sasahurin. Thanks. So sila lang po ang makakasagot yan. Inatake na Kaya naman, no? para ho sa ikakatahimik ng bawat company, let's all stop. Ipatigil muna ho ang paggamit ng Itbulaga at hindi ho nakakaganda sa bawat time show. Ang nangyayari, puro parinigan, puro siraan. So yun lamang ho. Sana makarating ito sa kataas-taasan o kung saan man makarating, sana magbigay respeto din kayo sa bawat both parties or both company. Yung maingay mong hayop ka.